Then Lord, this is a reminder for us to really be dependent on your power. Hindi po sa mga pagkamitan namin, hindi po sa mga tao, kundi po mag-depend lamang po kami sa iyo. Lord, we want to thank you and we want to show you that we love you. As we have brought our sacrifices of praise and worship, tulungan mo naman po kami marinig ang boses mo ngayon po umaga. Alisin mo po yung mga bumabagabag sa aming puso, sa aming isipan. Huwag mo pong hayaan na may istorbo po kami o magiging istorbo po kami sa aming mga katabi para marinig po namin yung salita na maliwanag na maliwanag. Maraming salamat po, Lord. In Jesus' name. Amen. So bago po tayo mag-start, tapikin niyo yung katabi na. Sabihin po, brother, sister, huwag mo akong kapalain ha. Focus ako ngayon. Hindi mo, sabihin niyo po, huwag po kayong mahiya. Focus ka. Focus po tayo sa makikinig, no? And alam po natin, and yun po, tayo po ay mag-uusap about the temptation of Jesus because we want to know, gusto po natin malaman, paano po ba nagtagumpay si Jesus? Not that Jesus would have failed. Dahil hindi po mangyayari yun. Yun lang po yung gusto ko linawin na kahit ano pong ginawa ni Satan, Jesus would have not fallen sa temptation. Pero, bakit po significant ito? Mamaya makikita po natin. Pero, gusto po natin itong makita kasi meron po tayo mga mapupulot na aral sa ginawa po ng ating Panginoong Jesucristo in times of temptation. Yung mga bagay na hindi po nagawa ni Adam and Eve. Ano po? So, sige. Tayo po ay mag-umpisa. Sa story, basahin po natin yung verses 1 to 11. Tayo po lahat ay tumayo. Bilang paggalang po sa salita ng Diyos. Sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3, go. Then Jesus was led up by the Spirit. Jesus said to him, again it is written, you shall not put the Lord your God to the test. Again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory, and said to him, all these things I will give you, if you will bow down and worship me. Then Jesus said to him, begone, Satan, for it is written, you shall worship the Lord your God, and him only shall you serve. Then the devil left him, and behold, angels came. Makakaupo na po tayo. So, sa ating pong binasa, istorya po ng temptation ni Jesus, ano po ang significance? Bakit po importante na mabasa po natin, at marinig po natin ang aral tungkol dito. Number 1 is because Satan will tempt us. Tama po? Sabi nga po ni Brother Jerome noong Wednesday, temptation, di ba? Lahat po ay matitempt. Anyone, anywhere, any time. Kahit saan, kahit sino, kahit na anong oras, temptation will come. Every turn, kaliwa, kanan, temptation nandyan. Tama po ba? But number 2, syempre hindi lang naman po si Satan ang lumalaban po sa atin. Meron po tayong kakampi sa ating pong paglaban dito sa temptation. And sabi po dito, because Jesus showed us how to win against the temptation or temptations of the enemy.
Dalawang bagay, importansya kung bakit po natin pinag-aaralan po ito. Una, dahil para maging aware po na tayo, si Satan po ay nandyan para tayo po ay tuksohin. Hindi po yung tuksohin na bela, hindi po gano'n. Tuksohin po na talagang pagforma ng mga bagay na magkakasala po tayo against God. Pangalawa, siyempre kahit na darating po yung temptation, Jesus have showed us paano po tayo mananalo kung magwawagi sa panunokso ng diablo. Gusto niyo po bang malaman? Napapagod na po ba kayo na pagka-pray nyo na, Lord, sorry po sa pagkakasala ko, paglabas nyo ng bahay, eto na naman. Nakakapagod na, Lord. Deserve ko ba yung grace mo? Di ba? Yan yung mga tumatakbo sa isip natin. When we sin over and over and over and over and over and over and over again. Tama po? Minsan may isip ko, kung ako nga napapagod na sa sarili ko, si Lord pa kaya? That is why we are doing this. Para tayo po, makita natin sa buhay ni Kristo paano po magtagumpay sa kasalanan. Sabihin niyo po, tapikin niyo yung sarili niyo, sabihin niyo, ako ay mananagumpay. Maniwala po kayo na mapagtatagumpayan niyo po ang kasalanan, ang temptation. Amen? So, let us move forward. So, ayan po, no? And again, gusto ko pong i-note and ipaalala po sa inyo that there is a parallelism, not really exploit, hindi po sobrang explicit pala, hindi pala exploit, sorry. Hindi po sobrang explicit sa Bible na pinagpaparallel po sila na yung temptation ng tao and temptation ni Jesus. Again, Adam and Eve failed the test, but Jesus, alam po natin sa story, did not. Hindi po natalo, hindi po nagkapit ang ating Panginoon. So, pag-usapan po natin, background naman ng story. Sabi po dyan that Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. And after for 40 days and 40 nights, ano pong sabi? He was hungry. Naranasan niyo na po magutom? Opo, ano, lalo na pagka yung nagda-diet po tayo. Kunyari, kumain po tayo ng maraming sugar ngayon. Ano pong gagawin natin kinabukasan? Diet. Kakain hanggang umaga. Tanghali na kakain para makabawi. Naranasan nyo na pong manginig sa sobrang gutom. Imagine niyo po yung 40 days and 40 nights. Gaano po yung paghihinang nararamdaman ng katawan ng Panginoong Kristo. Ang background po ng ating story, number one, is that Jesus is led up or is led by the Spirit. Si Jesus po ay pinamumunahan ng banal na Espiritu. Kasama po ni Jesus ang banal na Espiritu. Number two, Jesus fasted for 40 days and 40 nights. Ibig sabihin, yung katawan po ni Jesus was very weak. No, di ba kaya nga may sinasabi na sobrang gutom mo, tingin mo na sa kaharap mo, chicken joy. Di ba kasi nagdi-deliryo na po. Ganun po yung mga nagugutom ng sobrang tagal. So ano po ibig sabihin? Jesus was very vulnerable at this time. Jesus' body was weak. So pag pinag-usapan po natin yung gutom at isip, diba? Wala, papa, diba? Wala rin, hindi po tumatakbo yung isip mo natin. Sabi po ng science, yung po kinakain po natin, 20% po ng kinakain po natin napupunta hindi po sa pagkabaliw, sa pag-process po ng brain. Alam po 20% or more than 20%. So, ibig sabihin, hindi ko na pala kailangan mag-diet sport. Kailangan ko na lang mag-isip ng mag-isip. Para tumakbo ng tumakbo yung isip ko, yung kinakain ko, yung isip ko na magsusunod. Nice. Hindi po, ano? So, again, ito po yung setting o background na nangyayari po kay Jesus. And it is very important to understand and see closely na sinabi po ng author and tinake note po niya that he was hungry. And when you're hungry, all you think about is to pray. To
to pray? Food. Tama po? But not Jesus. Pero ano po yung gusto ko sabihin sa inyo? On the other hand, si Adam and Eve, yung time po nila, it was a time of fullness. Tama po? Kakay-create lang sa kanila, inutusan sila ng Panginoon, ni-ready yung Garden of Eden, ang sabi sa kanila, huwag mong kakainin to. And yet, ano pa nangyari? Si Jesus, opposite nung kanilang situation, Jesus was very big, Jesus was very hungry, alam niyo po yung dire situation, but Jesus won. So anong ibig sabihin? Kailangan po natin gutumin yung mga sarili natin para magtagumpay po tayo. So the first step to victory is being hungry. Being hungry for the Lord. Ano po? So, sige po, tuloy po tayo. Pero ano po yung mga temptations na ginamit sa ating Panginoon sa Kristo? May nakikigulo pa, no? Parang nag-blink lang. According to Matthew, 3 po yun. Pero hindi po sinabi talaga na yun po siya. Pero sabi po sa 1 John chapter 2, verse 16 to 17, for all that is in the world, sa mundo po ito, the desires of the flesh, the desires of the eyes, and the pride of life. And ang sabi po dyan is not from the Father, but is from the world. And sabi dyan, and the world is passing away along with its desire. But, yan na, wala din. Namatay na ng tulugan. But whoever does the will of God abides forever. Whoever does the will of God abides forever. Hello? Ibig sabihin, if we do not yield to these temptations, yung desire of the flesh, pride of life, desires of the eyes, ano po sabi dyan? We will abide forever. Ibig sabihin po ba nun, through your work, you will be saved. Through your work, you will gain eternity. No? Kaya sinasabi kong you will abide forever because it is a sign that you are a true believer. When you win against temptation. Okay po? So, maliwanag na po tayo dyan. So, ngayon, tingnan naman po natin, ano po yung mga temptations na ginamit niya kay Jesus? Number 1, lust of the flesh. Sabihin nyo nga po, lust of the flesh. Dapat yan na po yung lust of the flesh. L-A-S-T. Lust na yan. Ng flesh. Tama? No, hindi na po dapat nagwawagi ang flesh against sa atin. Kaya lust of the flesh. And sabi po ito, the enemy was trying to use the supposed weak state of Jesus. No, dahil si Satanas, ang ginagawa po niya, sabi nga po, di ba, ng isang Bible verse, the enemy is like a roaring lion. Taglish, naghahanap ng masisila. Ito po kasi ang English na. Ready to devour. Ready kumain sa malimtan. Ibig sabihin, patunay po yun. Doon dito sa Bible verse po kasi, nakita niya, nako, si Jesus. Diba? Di pa kumakain, nakikita ko ngayon. Abangan ko to. Itetem ko to. The devil is like that to us. Hinahanap niya yung mga vulnerable moments natin. And then he will tempt us. Pansinin niyo po kung kailan buhay malungkot, gusto niyong panood ng mga kalakutan. Kapag wala po kayong pera, dyan papasok sa isip. O itabig ko kaya yung BSP. Hindi na ba ako BSP na? Desperado. Pagpasentral ng Pilipinas na gusto ko itabi. Diba? Kung kailan po tayo nahihirapan, kung kailan po mahina yung ating katawan, yung ating isip, dyan po yung temptation malakas. Especially when we do not read the Bible and we do not pray every day, our defenses go down. Kaya po ng sakit. Diba? Nung nagkaroon po ng COVID, ano po ang sinabi na kailangan po natin inumin para maiwasan? Vitamin C. Diba? Sabi, kain kayo ng
citrus fruits, kung kayo vitamin C, yan. Yan daw yung kailangan para malabanan natin. Para malabanan po natin ang temptation, alam na po natin ang sagot. Paulit-ulit na po yan. Read your Bible. Pray every day. Wala po iba. Tama. So, ano po ba yung mga examples ng lust of the flesh? Number 1, sexual needs. No, alam ng kalaban na kailangan po yan ng isang tao. Sabi po dyan, hindi lang po natuloy ng fornication po yan. And adultery. Kapag ang asawang lalaki hindi po nakukuha ang sex sa asawang babae, ano po ang tendency? Maghanap na magbibigay ng sex. And now, ano pong nangyayari? Nagkakasala po siya sa kanyang katawan, nagkakasala po siya sa kanyang partner, nagkakasala po siya sa kanyang Diyos. Siyempre, hindi naman po yung nag-uumpisa sa doon na agad. It's a process na nagpa-pile up patuloy. Hindi lang po yun sa lalaki, pati po sa babae, nangyayari po siya. Sabihin mo, magbubulo ka, hindi ka na mahal ng asawa mo. Hindi ka na pogi, hindi ka na maganda. You are not desirable anymore. Pero tignan mo ito. Ito yung magpakita ko sa mas bata ko. Sobra kong mag-appreciate sa'yo. Pogi-pogi sa'yo. Gandang-ganda sa'yo. Ikaw naman, dahil mahina yung ating flesh, mahina yung ating spirit, tayo po, bumibigay. And we end up sinning against the Lord. Ganun po yung alam. Aabangan niya kung kailan magutom na gutom. Kung kailan talagang sobrang peak yung ating sexual needs. And hindi lang po nagtatapos sa mga may asawa, pati po yung mga kabataan, lalo na po yung mga kabataan ngayon. Lalo na nung naipanganak yung application na ang pangalan po ay TikTok. Nauso po yung mga Facebook Reels, YouTube Reels, lahat na lang. Pagka-scroll up po kung ano-anong kalukuhan ang lumalabas. Kaya yung mga bata, lalo po nauuhaw, nagugutom, gusto ko itong masubukan. And I will tell you, mga kabataan, that sex outside marriage is rubbish. Basura. Unfulfilling. Wala pong fulfillment. Yes, habang ginagawa mo, masaya ka. Pero pagtapos nun, kalungkutan. Emptiness. Sige, hindi ka nakikipag-sex. Pero, anong ginagawa mo? Sa salitang kanto lang ngayon, nakikita ko, lulog ba yung tawag lang? Diba? Nagmamasturbate. And hindi po lalaki lang ang gumagawa nito. Baka kasi sa Pilipinas, parang puro lalaki lang ang naiisip natin. Pati po babae, ginagawa din po ito. Pero sabi po ng Panginoong Jesucristo sa atin, once pumasok yan sa isip mo, kahit hindi mo ginawa, still did it. Kunyari, tumingin ka sa isang tao nang may paglalasa at iniisip mo may ginagawa kayo. You did it. So again, the temptation, yung lust of the flesh, pag nag-give in po tayo dyan, it becomes a sin. It becomes a sin. Pag tinanggap po natin si Jesus, we become a sin. Salt and light. Diba? Pag tinanggap po natin si Jesus. Pero, pag nag-give up po tayo sa lust of the flesh, it becomes a sin. Yung temptation becomes a sin. Tama po? So, kaya maingat po tayo dapat sa mga takbo ng ating isip. Punuin po natin ang pag-ibig, pagmamahal ni Kristo. I-focus po natin yung ating isipan sa Panginoon. Pangalawa, financial needs. Pastor, paano naman naging lust of the flesh ang financial needs? Ang problema po kasi, ang financial needs, minsan, ito lang po yung pangangailangan natin, pero sobra po natin habulin ang pera.
Hello? Ang question ko is, are we called to be super rich? Is it our calling to be rich in this world? Hello? Pansinin niyo po, the more na hinahabol mo ang pera, the more na lumalayo yung pera. Parang kahit anong trabaho mo, walang pera pumapasok. Parang kulang. Kaya, trabaho pa rin ng trabaho. Kasi hindi po yun ang calling natin. Ang calling po natin is to give glory to God. Ang tagal po namin pinag-awayan to ng nanay ko sa totoo lang. Sabi ko, ma, hindi ko naiintindihan, kailangan ko magtrabaho. May pamilya na ako ngayon. Sabi niya, anak, gawin mo lang yung pinagagawa sa iyo ng Diyos. And God will provide all your needs. Sabi ko, naiintindihan ko yan, pero kailangan meron din yung faith mo, kailangan may work. Para po sabi na rin, bahala ka na. Bahala ka na. Sa kakapray ko, yung asawa ko po, yun na din yung sinasabi niya. Gawin mo lang yung pinagagawa sa iyo ng Diyos. Sabi ko, Lord, ikaw na talaga to, no? Kasi dalawang babae na sa buhay ko, ito na yung sinasabi sa akin pa ulit-ulit eh. Hindi ka na magtatrabaho, ang tatrabahuin mo na yung pinapagawa ng Diyos sa buhay. Ang dami pong offer, ang dami pong opportunities, ang dami pong lahat. And yet, every time, sabi ko nga po sa asawa ko, try po akong mag-set ng application ng trabaho, remote. Sabi ko, Lord, pag-remote, magkagawa ko pa rin yung pinagagawa. Totoo ba yun? Hindi. Kasi siyempre, mahahati na yung isip mo, yung 100% magiging 20. Mabawasan na 20. 100% pa rin ba yun? Hindi na 80%. Pagka meron ka pang gagawin, magiging tatay mo po ko, magiging asawa mo po ko, pabawasan mo po yan, hindi na magiging 100%. So kung dadagdagan po pa po, iisipin ko pa kung paano ako ma-function dun sa trabaho na hindi ko na po maibibigay yung pinagagawa ng Diyos sa akin. So, ano pong ibig sabihin nun? Saan? Bakit po yung lust of the flesh? Kasama po yung financial needs. Hindi naman po talaga lust of the flesh o hindi po kasalanan na habulin yung po pangangailangan po natin. But going way beyond sa ating po pangangailangan po, living way beyond our means. Yun po yung mali. Pag ang pera ang naging Diyos mo at sinamba mo na yan, hinabol mo na yan, wala ka ng oras sa tunay na Diyos, doon na po nagkakaroon ang problema. Kasi bilang mga tatay, bilang mga nanay, ano po ang winding ng isip natin? We want to provide the needs of our family. Tama po. Kaya po nung pinanganak si Zion, biglang nagkalula na po yung isip ko. Kayong gagawin ko para... Alam niyo po yun, di ba? Kung gaano po kagastos ang magpabakuna ang buwan-buwan. Lalo na po ngayon, wala pong nagkakaubos po ng bakuna sa center. So, pag wala bakuna sa center, wala pong libre, kailangan pong gumastos. So, tuwak ko na po sa isip ko, ito na yung gagastusin, anong gagawin mo ngayon, pastor? Mag-pray. Tama? Habulin ang Panginoon. Yun po yung dapat natin gawin. So that we will not fall into the temptation of the flesh. Kasi yun po yung flesh natin eh. Ang flesh po natin, huwag ka maniwala sa sinasabi lang ng Diyos. Huwag kang umasa lang sa Diyos. Huwag kang patamad-tamad. Dapat may ginagawa ka din para makuha mo yung pinag-pray mo. Yes, pero kailangan po balance. Liwanag po. Pangatlo, emotional needs. Naku naman, pastor. Parang lahat na lang naman siya. Mali din yun? Hindi po. Hindi po mali na i-satisfy ang ating emotional needs. But, going out of what the Lord has designed for us to satisfy our emotional needs is wrong. Bigyan ko po example. Pag uwi mo sa bahay, may asawa ka na. Yung asawa mo, parang walang M60. Lalo nyo yung M60, hindi mo pa nailalapag yung bag mo, nagkakaroon na salita. So ngayon, kaya ka pala late na ka-uwi, kasi
nagpangga ang bus, nainit yung jeep nyo, di ba? Tapos sabay, nasa iyo pala yung ulam. Tapos nalobat pa yung cellphone mo. Hindi naman lang tinanong, kamusta ka na? Pagpasok mo pa naman sa akin, pag-game ka na, gutom na kami ng mga anak ko, yung lalaki pa naman, okay. So yung emotional needs na supposedly may lalabas niya, pagpunta niya sa labas, nakakita siya ng babae na nakikinig sa kanya. Hindi man sila nagkaroon ng physical attraction, but yung emotional na pangangailangan ay sinaalang-alang sa ibang tao. That is called emotional cheating. Kasi pag may asawa ka na, supposedly, yung asawa mo na, ang i-spendan mo ng time, you will depend your emotions sa iyong asawa. Tama po. Now, paano naman yung mga single? Pag ang emotions po natin ay ibinigay po natin sa taong hindi po i-design ng Diyos para po sa atin, that's when we start to fall to the lust of the flesh. Wala namang maligawan sa church eh. Lahat na lang may asawa na. Alam ka naman, ligawan ko yung may asawa na pastor. Wala namang manliligaw sa akin, pastor, kasi puro ano na lang. Pwede na yan. Ligawan ko, evangelikaw na lang yan. Tatanggap din sa Panginoon yan. Pilitin na yan, disciple. Hello? May mga kwento po na ganyan. Tama? May mga tao po na hindi naman sila Christian dati, naging Christian ngayon, mas malakas pang Kristiyano kaysa sa nagdala. Diba? Mas matapat pang Kristiyano, mas mahaba pa mag-pray, mas matagal pa mag-devotion. Okay naman po yun. Pero, kung ang ating pong thrust is talagang diretso na disciple chicks, evangelikaw. Diba? Evangelikaw ko na lang yan. That's when it's wrong. Kung ang ating pong yung laman po ng puso natin is just to have a relationship, para masabi na okay lang yan. Okay? Naiintindihan na po natin. Huwag po gano'n. Huwag gano'n kapatid. Tama po? Pangalawa, ano po yung parallelism nito? In Genesis chapter 3 verse 6, temptation to man. Okay? So kanina kay Jesus, sabi po doon, diba? Ito po yung sinangyari sa Genesis chapter 3 verse 6. So when the woman saw that the tree was good for food, temptation starts with your eyes. Tama po ba? Balikan natin talaga po. Sexual needs. Basta may mali po ba na masatisfy yung sexual needs ko? Pag may asawa ka, hindi. Basta sa asawa. Wala pong mali po. Pero, it looks good. Tama? Na masatisfy yung sexual needs mo. Lalo na kung hindi naman na ibibigay ng asawa mo. Ang mundo ito, ano kung sasabihin sa atin? Ayaw ng asawa mo. O di sa ito, basta ang importante, pare, doon ka pa rin uuwi. Ang importante, alam mo kung saan ang bahay mo. Diba yan po ang sinasabi ng mundo? Nagkaroon po ako ng barkada ng mga ganyan. May girlfriend ka, diba? Okay na nga, pare, tingin ka na. Bata ka pa, tingin ka na ng tingin. Basta alam mo kung sino ang uuwian mo, ayos lang yan. Tama yan. Pero hindi po yan ang disenyo ng Diyos. Disenyo po ng Diyos sa atin, isang asawa. Okay? It looks good, parang si Eve. Diba? Pag tinitignan po natin, it looks good. Financial needs. It looks good kasi mabibigyan mo ng iPhone 15 Pro Max to the max yung anak. Mabibigyan mo ng ganitong tablet, mabibigyan mo ng sasakyan, mabibigyan mo. And again, hindi po yun ang gusto ng Panginoon para sa atin. Hindi po tayo designed to follow the trend of this world. The trend of this world, kada taon nagpapalit. Napansin niyo po, ngayong year, lalabas yung 15 Pro Max. Isang taon lang lalabas na yung 16. 16 na pala ngayon, kita mo na.
16 na ngayon. And yung ibang tao, okay lang yan kasi ano mo naman trade in mo naman yung lupa mong device. Para dun sa chasing itong mga bagay. Ang dami po natin, binigyan po tayo ng Panginoon ng finances. Kaya nga po ang sabi ng Diyos sa kanyang salita, even in your finances, give glory. Ibig sabihin po ba nun, pagbigay po tayo ng bigay sa church, hindi po, ibig sabihin nun, i-steward po natin ng maayos. Gamitin po natin ng maayos, hindi po natin gamitin sa mga bagay na walang kaparatangan. Kasi yung pagbabalik po na narinig ko po kay Pastor Peter Nancy, sabi niya, giving tithes is actually not giving. Hindi po tayo nagbibigay daw, nagbibigay tithes. Kasi binabalik pa lang natin yung kay Lord. Now, when you start to give 1%, yun na po yung start ng giving. So yung tithes, magbabalik pa lang po yun sa Panginoon. Now, emotional needs. Basta wala naman pong problema kasi nag-share lang naman ako sa katrabaho ko babae ng problema namin ang asawa ko. And then you became dependent, di ba? Ano mangyayari na? Mag-message siya, I miss you. Patay. Tama po. So again, it looks good. Tama? Nakita po ni Eve, it looks good. And pag binasa po natin yung Bible, it looks good. Kasi isipin nyo, yung bato magiging tinapay. Hello? Baka mag-gardenia kayo, baka fuwa-fuwa. Diba, alam niyo po ba yung fuwa-fuwa? Masarap po yun, Japanese na bread. Paborito na nagkatumatawa ko yung asawa. Paborito ko po yun Sobrang paborito ko po, ayaw niya nakainin po. Diba? Maganda pong tignan yung tinapay. Mula pa to, magiging tinapay. Ang ganda pong tignan. Next. Pride of life. Ano po yung ibig sabihin ng pride of life? Ibig sabihin po ng pride of life is a temptation to give glory to yourself. And Satan was cast out of heaven because of pride. Kasi gusto niya maging higit sa Diyos. And kay Jesus, ito po yung temptation na ibinigay po sa Kanya. Sabi sa Kanya, di ba? Patihulog ka dyan. Di ba yung importansya, yung pagiging importante sa isang lugar. Naalala ko yung kwento ng isang pastor. Kasi ang tinuturo po natin, huwag mong isipin na ikaw ay mahalaga. Don't think of yourself as highly as you should be. So, pastor, PhD, masters. Diba? Pagpasok na ng church, walang kumuha ng bag niya. Sama ng loob. Sabi, doktor, may masters ako. Hindi man lang ako pinaglilikuran ng mga tao ito. Pumunta po sa umupo sa siyempre, PhD, masters and everything. Biglang sabi sa kanya ng pastor, Sir, Pastor, meron pong uupo na guest kung dyan, pwede upuan sa likod. Tapos siya na naman, uupo sa likod. Alis po siya. Ano niya? Napahiya po siya sa sarili. And he was convicted by God. Without me, you will not have those ideas. Master of what? Doctor? Doctor of what? Kung wala ang Diyos, wala akong silbi. That is all titles. Title lang po lahat. Alam po natutunan niya? Hindi po maging arrogant. Hindi po bigyan ng glory ang sarili niya. That we are living in this world to give glory to God. That in everything that we do for Jesus. To glorify Jesus. Ano pong mga example ng pride of life? Self-centeredness. Ako yung ganito, ako yung ganyan. Pagka may ganito, ako pa rin. Kaya ko yan, alam ko yan. Napanood mo lang sa YouTube, feeling mo, expert ka na.
Alam ko rin yan eh, diba? Self-centeredness, ikaw, sa'yo nagre-revolve ang mundong ito. Hello? Ano po tawag nila dyan? Main character syndrome. Piling mo, ikaw yung main character ng mundo. Well, in fact, ang main character ng mundo is si Jesus. The same person na nagkwento po about doon sa mga pastor na yun, siya rin po yung nagkwento sa akin. That some of us are Moses. Will be Moses. And some of us will be like the burning bush. Will be used by God to call Moses. Hindi po tayo lahat gagamitin ng Diyos for global change. Some of us will stay where we are. Pastor at church, lead a group, tatlong tao, dalawang tao. At ang importante po, as we do those things, we give glory and our 100% to Jesus. I would rather be, di bali na po akong maging burning bush, basta someday makita ko po, many of you will be like Moses. Change the world. Nung bata po ako, gusto ko po talaga sumikat, makinaya. Kaya kung ano-ano naiisip kong gawin. Pero as I grow old in the ministry, sabi ko, Lord, I will do my best. Ang target ko na ngayon, pagpunta ko ng langit, ang sabihin ko sa my good and faithful servant. Welcome to the joy of your master. I am convicted sa lahat ng gagawin ko to be disciplined, to give 100%. Wala na po akong pakialam po. May makaalala po sa akin, basta maalala po ko ng Panginoon, that's it. So the first step, para hindi po natin yan magawa, is to deny ourselves. Kaya di ba kung utos sa Panginoon, deny yourself. Sa ministry, wala pong fame and glory. Puro pain and suffering. Katunog lang po yung pain and fame. Pero wala pong pagsikat sa ministry. Kung gusto niyo pong sumikat, hindi po ministry. Ang dapat pong punta. Pag-aartista. Yun po, kung gusto niyo sumikat. Flag po kayo. Hi guys, welcome to my channel. I'm Christian. Christian pa rin pangalan. Pangalawa, glory chasing. Paghapon natin sa glory. Sinabi lang, ang galing naman ni Jenny. Ako nagturo dyan eh. Kaya magaling yan, ako nagturo dyan eh. Ganun po. Pangatlo, performance instead of ministry. Pag tumayo po tayo dito, bukod sa mga tumutulog, magpe-pray, kailangan maganda yung pagkakapray ko. Kailangan hindi puro Panginoon ang sasabihin. Diba? Kasi 90% kong prayer, puro Panginoon, God the Father, Lord. Kailangan mag-repent po ang aking panalangin. Hindi po gano'n. Diba? Hindi po gano'n. Again, let us not chase performance, but instead perform to minister. Tayo nyo dito, tutugtog kayo. Don't think about anong magiging itsura mo. Huwag mong isip namin. Ganda yung damit nyo. Ano? Pero ibig sabihin mo, hindi yung feeling mo parang kang rockstar pag nandito ka. Kailangan maganda yung itsura mo. Pag may picture, kailangan ma-check mo ako. Hindi yung tumutuloy. Kaya pala ayaw umiyak kasi baka maagip ng camera. Pagdating to, di ba may nakita niyo po yung pag nag-start po tayo, may mga video po yun. Mamaya pag gano'n ng ako, tuloy-tuloy siya pa doon. Okay lang po yun. Diba? Kasi ginawa mo yun para kay Lord. And that last is false humility. Ha? Paano po naging false humility, Pastor, ay pride of life? Bigyan ko po example. Sabi, ang galing mo naman, sister. Ay, hindi naman po.
Pero yung hindi naman po, sige pa, purihin mo pa ako. Sige pa, magaling talaga. Galing ko talaga. Hello? As Christians, we were not called to have pride. But, we were called to be humble. To be holy. Kasi ang ating pong Diyos, ang ating pong pinaglilingkuran na Panginoon Jesucristo was obedient and humble enough to the point of death. Kasi kung hindi po naging humble ng Panginoon o hindi po humble ng Diyos, bakit po niya ibibigay, bakit po niya pagdaraanan yung lahat ng hirap para lang po sa mga tao na kagaya po natin na paulit-ulit, inuulit-ulit yung mga kasalanan, nagpapanata pa sa Diyos. Lord, hindi ko na gagawin, promise. But still, we do it. Ang ganun po ang Diyos, yun po yung pag-ibig ng Diyos sa atin. And number 3, or next rather, sabi po dito, she thought how wonderful it would be to be wise. Alam niyo po ba't bumigay si Eve? Kasi sabi ni Satanas, hindi naman kayo mamamatay. Pagiging katulad nga kayo ng Diyos, malalaman ninyo ang mabuti at ang masama. Kaya lang, sinungaling nga si Satan. Diba kaya nga yung Wednesday, isa sa mga binabanggit ni Brother Jerome is yung misrepresented consequences. Diba? Sabi ng Diyos sabi ng Diyos, huwag mong gagawin ito. Pero makulit ka kasi may tempter na nagsasabi sa atin na hindi, okay lang yan. Ito yung sinabi ng Panginoon. Hindi naman yan. Diba kaya nga minsan, may mga preaching na ayaw po natin pakinggan kasi masakit. Ang gusto po natin pakinggan yung mga magkikiliti sa mga tenga natin. Yung magsasabi sa atin, sino gustong yumaman? Amen! Woo! Pagka gustong yumaman, talaga yung amen, mula doon hanggang dito Minsan pataas pa. Pero pag sinabi, sino gusto maglingkod sa Diyos, sa higit up, lahat ng meron sila. Kaya niyo na yan, pastor. Hello? Tinawag po ang lahat ng Kristiyano to deny ourselves. Hindi po si pastor, hindi po si Pastor Roland, hindi po exclusive yun. Mga pastor, deny yourself. Hindi po. Sabi doon, anyone who wants to follow me, you need to deny yourself and give up your cross. Hello? So every day, we deny ourselves. Okay po? Number 3. Last of the eyes. Pansinin niyo po, isa lang ang nilagay ko example. The best example is materialism. Materialism. Alam niyo po kung bakit? Dinala po si Jesus sa pinakamataas sa mundo. At ipinakita sa kanya yung pinakamagandang seed e lahat ng treasures ng mundo. Ito na po sabi sa kanya, sambahin mo ko, ibibigay ko sa itahan. Materialism. Last of life. Habol tayo ng habol sa mga gandang bagay sa mundong ito. Hindi natin alam na mayroong kasigurad ng bagay na bigay ang Diyos sa atin. Gagamitin ng kalaban sa atin yung phrase na winning in life. Diba? Gusto na yan. Are you winning in life? Nasa iba ang latest model ng iPhone. Nasa iba ang latest model ng phone, kotse. Hello? Does not chase this world. Ang chase po natin ay treasures sa mundo. One thing na nagbibigay po sa akin ang hope. The more I seek God, the more He provides. The more I seek this world, the more I lose something. Totoo po yun. Totoo po. Yung mga bagay na nangyari po sa akin, nung hinipag po yung word,
pa po kami nagkukulang ng asawa. O minsan, natatakot po kami. Siyempre, tao naman po kami, di ba? Pwede po kami matakot. Pero isa lang po sigurado, that every time na meron pong problema na dadating po sa akin, God will always provide. And hindi po nag-fail yung Diyos natin. Provide all our needs. Yung anak po namin, sabi ko po sa inyo, yung kwento ni Zion, sobrang ganda. Hindi ko nga po kilala yun eh. Kilala po yun ng tatay ko, nagulat na lang ako, nag-send lang siya ng picture. May pagpapakunan na yung anak mo. Ako, work. Ito po yung ginagawa ko full-time sa Panginoon. Pero po akong part-time professor. So the more that I seek God, ano po na ginagawa ko yung mga kailangan sa buhay. So, let's give up yung last na guys. Ito po tatlong to, ito yung laging gagawin sa atin ni Satanas ng mundong ito ng ating pinag. Ito po yung paulit-ulit. Kasi yun yung sinabi sa 1 John. In this world, ang makikita nyo, lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. As Christians, we were not called to have lust for the flesh, for the eyes, and pride of life. Tinawag po tayo to live modestly. Tinawag po tayo to live for Christ. Amen? So, now, syempre, yung temptation, yun po yung tatlong temptation, di ba? Pero yung temptation po na yun, meron po yung gagawin sa atin para mas madali po, ma-shape yung ating po pananampalataya, para madali po tayo bumigay. And ito po ay kinwestiyon kay Jesus nung binigay po o tinempt po siya ni Satanas. Number 1 is His identity. Makikita niyo po dyan, pinaulit-ulit sa text na sabi, if you are the Son of God. Kung ikaw talaga ay anak ng Diyos, gawin mo ito. Kung ikaw talaga ay anak ng Diyos, gawin mo ito. Kung ikaw talaga ay anak ng Diyos, gawin mo ito. It was repeated multiple times. Ibig sabihin, when we are about to enter yung zone ng temptation, lagi po niyo po questionin yung ating pong identity. Regardless of the temptation, lagi po maatakihin na ng ating po identity. And when our identity is not fixed on Jesus, madali po tayo bibigay. Bilang tatay, anong identity ko? Identity ko, ako ang protector ng aking pamilya. So anong ibig sabihin po nun? Kung protection ako sila, physically, physical harm, emotional harm, spiritual harm. So, ano ibig sabihin nun? You know your identity set on Christ. Bilang tatay, ikaw ay dapat Christ-centered. So, dapat bilang tatay, hindi ka maghahanap ng ibang babae. You protect your children from the pain. Yung asawa mo, ipoprotect mo from the pain na pwedeng maibigay ng pangangalunya. Hindi niyo po alam ang epekto ng pangangalunya sa mga bata. Yung mga broken family because of people na nagkasala, hindi po natin alam. Ang laging kawawa po sa relasyon, mga bata, mga anak. Sila po ang laging nagsasuffer. Because they end up without anyone. Yung nanay pumunta sa iba, yung tatay pumunta sa iba, yung bata na saan? Pinapalaki yung sarili nila. But remember this, your identity is on Christ. Mahal ka ng Diyos, anak ka ng Diyos. Kung iwan ka ng nanay at tatay mo, nandyan pa rin ang Diyos para sa iyo. He will never leave you nor forsake you. So again, if the devil comes and questions you, kino-question niya yung identity, always remember to say that I am a child of God.
Ano ba? Yung sovereignty ni Jesus. Tinatanong. Magpatihulog ka. Di ba? Talagang ikaw anak ng Diyos, magpatihulog ka, iniligtas ka ng mga anghel. Yung capability ni Jesus in question. Remember, we don't have sovereignty. We don't have capability. Only God. So, in times of temptations, always remember, una, your identity, you are a child of God. And as a child of God, you are under God's sovereignty. God is in total control of our life. Bakit man yung nangyayari sa buhay natin, alam natin na kontrolado ng Diyos yung nangyayari. And God will and always will provide. And number 3, God is capable. There is nothing hard for God. Imagine, 90 years old and 8 years old na mag-asawa, nagkaanak. Si Abraham at saka si Sarah. Yes. Nagkaanak sila. Tumawa pa nga si Sarah eh. Tanong tuloy siya ni Lord. Okay, is there anything hard for the Lord? Wala. Wala pong mahirap sa atin. So, when the devil comes and tempts you, wala ka namang kakayahan. Yes, I may be weak, but my God is strong. Kaya nga nakakatawa yung pag pumupunta ako dun sa bahay na may narinig yung nursery rhyme na Christian. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Angels bow before Him. Heaven and earth adore Him. What a mighty God we serve. Diba? We may fail. We may be weak. We may be frail. But our God is mighty. Our God is strong. Our God is bigger than all of you. Mas malaki sa problema mo, mas malaki sa temptations mo, mas malaki sa kahit anong hinaharap mo. Yan po yung Diyos na meron po tayo. Amen? Amen. So, tingin po tayo, natapos na po tayo. Sabi siya, by the disobedience of Adam, we were lost. But by the obedience of the second Adam, we were found. Alam niyo po kung sino yung second Adam? Si Jesus. Because of His obedience, we were found righteous in God's eyes. Nung tinanggap po natin si Kristo, we are now righteous people in front of God. So how did the Lord fight against these temptations? Well, again, He is Jesus. So wala naman po masyadong laban. Pero ano po yung pinakita ng Diyos sa atin na pwede natin matutunan at gamitin para when we are being tempted, ano po yung gagawin natin? Number 1, He focused on obeying God rather than the flesh. So, the next time we are tempted, let us focus our eyes on obeying what the Lord said rather than our flesh. Focus on God, hindi siya nararamdaman. This world is going crazy because of this. Ito yung nararamdaman ko eh. Ito yung tama. Tama yung pakaramdam ko, so tama ito. If you focus our eyes, focus yourself to Jesus, you will know that what you are feeling, yung nararamdaman mo most of the time is wrong. Kaya nga, di ba, ano pong turo sa atin? Gamitin ito, wag, ito. Tama? Ito. Kaya nga sabi nila, the brain is higher than the heart. Kasi dapat ito po yung ginagamit natin when we are solving situations. And the world is proposing many things. Ano po? Napaka-absurd. Dati ang gender, dalawa lang ngayon. Tausa na yata. Hindi ko na po alam. Okay lang. Ang alam ko lang, dalawa. Man, woman.
Hateful po ba ako, no? Ang pagsasabi po ba ng totoo ay hateful, no? It's actually love. To tell them, ay strong. Number 2. Ano po yung verse na sabi dyan? Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Hindi po tayo mabubuhay lang doon. No, kasi bread po yung pinag-uusapan dito. Pero sa atin po, hindi tayo mabubuhay lang doon sa mga bagay na nararamdaman po natin. Doon sa flesh, kung ano yung pangangailangan ng flesh. But we live doon sa word na lumalabas sa labi ng Diyos. Number 2, he humbled before the Father and focused on his faith. Jesus is capable of doing godly things. Pero, kinailangan po niya magkatawang tao, mag-suffer, and really, alam niyo mo yun, suffer for us. That is why he turned to be a man. At the same time, God. Pero, nung time na ito, ano pong sabi niya? Focus, ibigay yung focus, ibigay yung glory sa nagpadala sa kanya. Kaya nga nung time na yun, di ba, ano pong sabi sa kanya? Ang buti mo, Panginoon. Ano sagot ng Panginoon? Hindi ako mabuti. Ang mabuti ay ang Ama. Kasi at that moment, Jesus was not. Ano po? Maliwanag? Pero po sabi dito, Jesus said to him, again, it is written, you shall not put the Lord your God to the test. If you believe, he believed. He wanted to give the glory to God. So, pwede naman po yan, di ba? Bumaba po siya, pinagbigyan. Sige, magbibigyan kita, matapos na yung pagsalita mo na. But, ano po sabi niya? Do not test your God. Our God. That is why, when temptation comes, ang focus po natin, hindi po yung kakayahan po natin, but yung kakayahan po ng Diyos. And number 3, he focused on worshiping God and not any material thing. Pag hinarapan po tayo ng $1 million para po sa ating faith, ano po sasabihin natin? Okay lang, pwede naman mag-repent, once saved, always saved. No. Huwag po tayo magpadala sa takbo ng mundo ito. Sabi ng Panginoon Jesus, then Jesus said to him, begone, Satan, for it is written, you shall worship the Lord your God, and Him only shall you serve. Not any material things, not money, not fame, not glory, not anything. Only God, Jesus. Siya lang po ang dapat natin sasabihin. So when temptation comes, I am here to worship God, to give glory to God. I will not do what you want me to do, say God. Amen? We lost against temptation because we focused on ourselves. Jesus focused on God, so He won. Mapapansin niyo po, nag-give in po tayo sa temptation because our focus is ourselves. Kailangan ko nito. Kailangan ko nito. Kailangan ko ng kumpanya. Kailangan ko ng pera. Promise ka. Lord, pabigyan mo akong trabaho. Kahit may Sunday, absent ako. Para sa'yo. May biglang kailangan mo lang pumasok ng linggo. Kasi quadruple pay. Lord, naiintindihan mo naman, di ba, na may pangangailangan mo yung pamilya ko eh. Kailangan mo pa 4 na beses po yung sweldo mo. Exaggerated lang po yung aking example. Pero nangyayari. We promise God something. Pag binigay na ng Diyos, yan. Pero pag si Lord, diba? Lord, sabi mo, ganito, pero bakit ka, Lord? Pangako ko, bibigyan mo kami, pero ito ko, nahirapan ako. Wow.
Di ba? Parang kulang na lang sabihin ni Lord, the audacity. Di ba? Nangako ka nga sa akin na napakabuti po ng Diyos na hindi po siya gano'n makipag-usap sa atin, di ba? Just imagine, gano'n po ang Panginoon. Ikaw nga yung toxicity ng tao, ikaw nga. Can you imagine how loving God is? Na kahit hindi po natin na-fulfill yung promises natin, God still blesses us. God still provides for us. God still loves us. Hello? What a mighty God we serve. The result? The devil left him, and behold, angels came and were ministering to him. Sabi ko ng demonyo nung umpisa, gawin mong tinapay ito, yung bato, para matapos na yung paghihirap mo, yung pagkain mo, mabusog na. Pero tinan niyo po yung result, because God or because Jesus was able to repel the temptation. Ano po sabi ng James? Resist the devil, he will flee. I guess, si James, ito po yung kanya tinitingnan kung time na sinabi na po. So, ang resulta po ng pag-focus ni Jesus sa Panginoon. So when temptation comes and we focus only on God's identity, God's capability, God's sovereignty, God's authority, ano pong result? The devil will flee away. And hindi lang po aalis yung demonyo, but angels will come ministering to us. The Lord will provide for our needs. Hello? Naniniwala po ba kayo na kaya pong baguhin ng Diyos ang kahit na sino? So kung yung kasama niyo po, hindi niyo maramdaman yung paglalambing, yung pagmamahal, nakausap niyo na po siya. So naniniwala din po kayo na through your prayers, through God's answer, through God's sovereignty, through God's capability, God will change your wife, your husband. Tama? So, focus po tayo sa ating mga kasama sa bahay. Ating mga asawa, yung ating girlfriend, yung ating boyfriend. Again, sa mga single, sa mga may boyfriend, girlfriend, nagliligaw, nagliligawan. Question is, do you see that person sa dambana? Nakikita mo ba na yung tao yan, yung makakasala mo? Kasi kung hindi, huwag na lang. Kasi kung hindi, naglulukuhan lang kayo, magsasakitan lang yun. If you go into a relationship, dapat yan yung iniisip na makakasala. Amen? So, focus. Focus lang tayo. Kasi kung bigla ka mag-realize, arte pala nito. Ang dami pala nito, ano? Ayoko na pala. Imagine kung mag-asawa na kayo. Diba? Pag mag-asawa na kayo, hindi marunong magsara ng cabinet, ang ilaw, ang pinto, naiwan yung medyas doon sa, nakasiksik doon sa gilid ng kama, yung baso, nandun na, may abag na, di ba? Imagine, pag mag-asawa na kayo, kung ngayon palang naaarte-arte ka, ano na, pag-asawa mo na yan, yung dati na dito, parang pag nakita ka, nag-date ko, oh! Yung pala pag nasa bahay, hindi naliligo. Di ba? Suklay-suklay, di ba? Di ba? Pag dati na nag-date kami, nito lagi ng ganda-ganda mo. Pag-asawa na kami, palagi. Okay, kung hindi mo yan nakikita, at nakakasalan, huwag na lang. So, para naman po sa mga may asawa, wala na po tayong magagawa, yan na po yung asawa po ninyo. So, mahalin po ninyo sila. Wala na po kayong choice, hindi po kagaya ng mga single, meron pa po silang choice. No, kaya sinasabi ko sa inyo, may pagkakataon pa kayo tumakbo. Baka kayo po tumakbo kasama ng inyong pong asawa at mga anak. Ano po?
Joy, may sinasabi daw. Joke lang. Sabi po ng mundo, ito po, dito na po akong tatapos. Talking about marriage. Nung mag-asawa po, nung magpapakasal po kami niya, lagi po namin nalilinig na. First 3 months, first 3 years, kasi honeymoon stage. Pagdating ng 4 years, wala. Yun po yung sinasabi namin. Pero alam nyo, I've come to realize na tama po yung sinasabi na love will fade. Marriage, hindi po yan parang fairy tale. Yung akala mo natin, di ba, yung sa mga, yung pag-closing na or season finale na ng mga K-drama, di ba, parang fairy tale, di ba? Wow! Nag-end up na sila together. Pero hindi natin alam, hindi pinapakita ng K-drama. Ano? Yung pagkatapos nun. Pagkatapos ng kasal, ano nangyari? Tama? Di ba? Yung pinoprogram yung isip ng mga tao na masaya. Masaya marriage. At totoo po yan, masaya talaga ang marriage. Kapag si Kristo po ang sentro ng marriage. Kasi yung kilig na yun, doon sa season finale, baka hanggang doon lang yun eh. Susunod yung realidad na ng buhay. Pag mag-asawa na kayo, may mga kulitan, may mga purutan, may inisan, may sigawan, may away. Marami po yun. Yung away na yun, marami yun sa loob ng marriage. Pero, ano po yung importante? Commitment. I've come to realize that love will fade, but commitment will not. And your commitment to your husband, to your wife, will bring back yung love. Dahil pong sinasabi doon sa mga kinakounsel, kapal na mukha namin, 3 years pa lang rin, nakounsel kami ng marriage. Kaya lang wala pong choice eh. Diba? So, every time na sinasabi, nag-uusap po kami doon, ang sabi ko, when you vow, don't vow to your wife or to your husband. Vow to God. At pag nag-vow ka, isa lang. Sige, magkwento ka, ikwento mo yung... Kasi, di ba, yung mag-vow, yan yung mga nakakatawa ka, kasi kwento mo experience mo. But when you vow, isa lang yung i-vow. O dalawa. O tatlo. Para madaling maalala. Naalala niyo po ba yung buong vow niyo? Di ba? Practical lang po tayo. Ako po, isa lang ang vow ko sa Panginoon. That every time na mag-aaway po kami ng asawa ko, nire-remind po ko ng Lord. Alam po ko yung vow? Mamahalin ko si Abigail ng buong puso hanggat may buhay sa katawan ko. Yun lang po yan. Yung one-liner na po na yun, pinaiyak po yung nanay ko at nanay ko. Yun po yung pangako sa Diyos. Every time na mag-aaway po kami ng asawa ko, and every time my pride will go up, well, ilang lalaki minsan may pride po na. Alam niyo ba, may konting tatabi sa kanila. Alala mo, sabi mo, di ba? Mamahalin mo, dahil may buhay ka sa katawan. Buhay ka? Opo, Lord. Mahali mo. Opo, Lord. Tama po. So again, commitment sa ating asawa. And bilang mga boyfriend girlfriend, may commitment na rin kayo. So hindi porket may boyfriend girlfriend kayo, pwede pa kayo sumekwe. Wala na. Kung yan yung makakasalan mo, practicein mo na. Yan na yun. Hanggang sa dulo ng panahon. Amen? So again, let us resist the devil. Focus our eyes kay Jesus. Tayo po lahat tayo ngayon. Hindi po ba magsama-sama yung magkakapamilya? Sige po, hanapin niyo po yung mga kapamilya niyo. Kung wala po yung family niyo po dito, yung closest friends niyo po, yung lapitan mo.